Ang dami nakapansin sa'yo ngayon, Jen. Talaga na lalong blooming ka. Ay, salamat Mas po. blooming Maganda ka ang ngayon. katawan. Oo, ganda katawan, ganda yung pagpayak mo, lalo kang gumapo. Parang walang stress. Oo, mas okay, mas naging blooming ngayong single ka na. Single ba talaga? Siguro sa ngayon po, hindi po ako makapag-comment dyan eh kasi of course, hindi pa naman din siya nagsasalita. So, respeto na lang po siguro. Huwag na lang po muna natin pag-usapan. Basta blooming. Sa blooming lang. Pero in love, or willing ka mong in love ulit? In love sa sa mga ginagawa ko kasi sa ngayon po yun talaga yung focus ko sa sarili muna. Ito, nagpapayat talaga ako tapos improve ko yung sarili ko, nagpa-blooming ba? Ganun. O pwede pag-usapan ba din ni Rebina, wag na lang muna talagang pag-usapan. Na wag na i-public kung ano man between you and Rebia, na pag-usapan na ninyo yan. Na pagkasunduan ninyo na wag na lang Hindi naman, magsalita. kasi po mas maganda po siguro kung sa kanya mga galing, diba? Siya magsasalita kasi bilang lalaki po, respeto sa babae. Mas tahimik ka na lang. Yes. So since wala pa confirmation, pero you're not dating with... Ay, hindi. Wala ka muna. Wala. Mo na din. Kailan lang anong bakasyon lang ba talaga yon yung sa Dubai, yung last week? Bakasyon lang yon. Nag-Dubai ka, di ba? Bakasyon lang, yes, bakasyon lang. Wala ka na lang. After nung graduation day kasi, and then yung may shoot ako ng endorsement. So yun po, bakasyon naman para relax. Ikaw lang mag-isa lang din. Mga friends. With your friends. Ano pang next mong gagawin sa Cherry? May upcoming serye na hindi pa pwedeng sabihin pero I think more on action mga gagawin niya yan. Ano yun ang gusto mo naman talaga na rin mag-action, yes, diba? Para matry po yung sa action kasi yan yung hindi ko pa rin natatry talaga na genre. Isa ka sa lead doon. Tingnan mo natin, hindi pa po pwedeng yan eh. Okay. Okay. Sige. Thank you. Okay. And I'm very happy kasi maganda po yung pelikula. Ako personally, every scene talagang naramdaman ko and I can't wait to watch it soon. Kumustang ka-eksena sila Oro bilang lola mo, di ba? Si Tita Oro, first time ko siya na-eksena. Akala ko nung una, masungit syempre, parang intimidating. Pero napaka-lambing, napaka-bait. Napaka-generous na actress at napakagaling syempre. Naramdaman ko talaga na lola ko siya dito. And ginaguide ako ni Tita Oro. Tinuturuan niya ako marami siyang advices like ayun, tungkol sa mga pag-artista na ng araw na syempre yung attitude-wise, kailangan hindi makiulo, kailangan maging humble pa rin palagi. Nabigyan ka ng break sa Broken Blooms, di ba? Sumundan ito ngayon. So saan ka mas na-challenge ng gusto? Although mahirap din yung ginawa mo sa Broken Blooms, yun pa rin ba yun? Or ito mas madali na sa'yo ito ngayon? Mas mahirap po ito kasi heavy drama talaga eh. Talagang na-test ni Direk Dante Balboa yung yung emotion ko. Kasi iba yung atake and then all in all, parang yung character is very talaga. Mabigat yung pinagdadaanan talaga po. At meron ka ba dito mapangas na eksena? Ay nako, yun po kailangan nila abangan. Kaya so meron? Dapat panoorin nila. Meron nga daw, di ba? Ay! Medyo bilang ang dating sexy actor, ang director mo. Di ba? Oo, pero paano ka naman napapayag? Hindi naman, maluwag naman of course sa'yo na gawin mo. I trust, naman po Direk Dante Balboa. Yung mga eksena naman namin is hindi naman siya bastos, hindi naman para lang ipakita yung matawan. Kasama talaga siya sa kwento. So, nagtiwala ako sa kanya. Derek, this movie, ano yung parang naging natutunan mo dito? Kasi you've done several movies na rin before, di ba? So this sa paggawa ng Fatherland, ano yung mga natutunan mo or ano yung naiambag nito sa career mo? Naiambag of course, working with Direk Joel. Palagi namang it's an honor at
palagi ko nilolook forward. Kasi alam natin kung gaano kagaling si Direk Joel. And then the story is written by Sir Roy Iglesias. So napakaganda talaga. And then yung mga kasama ko dito, sobrang gagaling. So talagang na-challenge din talaga ako. So nung nalaman ko na in-offer sa akin tong role, tinanggap ko kagad. Tapos kasi dito, hindi naman ako mabait dito yung character ko. So bago naman siya sa akin. So first time mo mag-contribute? Yes, first time. And in-explain sa akin ni Direk Joel na very important yung role ko kasi doon mag-start yung life ni Philip, si Kuya Allen Dizon. So how was it doing kontrabida role? Na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko actually. Kasi for the longest time palagi akong gumagawa ng mga mabait na role, parang mabuti ako. So na-enjoy ko, na-explore ko yung pagiging actor ko, yung character. And then nung nandun ako, parang hindi naman ako nahirapan kasi ano ba, kasi pagka si Direk Joel, parang kailangan ibigay mo na yung 100% eh. So binigay ko lang siya, yung character, in-embrace ko lang siya. Nakailang movie ka na kay Direk Joel? It's my second time kay Direk Joel kasi yung first ko was Justicia, yung kasama ko si Nanay Guy na kung saan siya nanalo ng Best Actress, Sinimalaya. Can you give some quick lang about sa passing of Pisnora? Of course, I'm very sad kasi hindi na siya iba sa akin eh. Of course, alam natin lahat na superstar siya, national artist natin siya, pero sa akin, nanay ko siya. Naramdaman ko talaga yung alaga ng nanay nung nag-work kami. Like, kinakwento niya sa akin kung paano yung naging buhay niya sa Bicol, kung paano siya nag-start, kung gaano kahirap, and then kung paano siya napunta sa showbiz, kung paano ups and downs ng buhay niya, kinuwento niya sa akin, paano nawala yung boses niya, so ganun. Tapos advice niya sa akin, pinaka natandaan ko na advice niya is huwag lalaki yung ulo mo, keep your feet on the ground, palagi ganun. Like nang nakikita natin sa kanya, and i-treat mo lahat ng tao na fair, kahit sino ba yan. So kahit superstar na siya nung time na naka-work mo, nag-reach out pa din siya sa'yo na kahit pa-close kasi yung trivia lang to, yung first scene nga namin sa Dementia, kung saan kami unang nagka-work, sobrang kinakabahan talaga ako, nag-shake ako kasi sa Batanes namin ginawa. So malamig, mahangin. Tapos first scene ko sa kanya, parang sabi ko, parang hindi ko kaya kasi kinakabahan talaga ako. Kasi makaka-eksena ko si Manigay. Tapos nung nakita niya akong nag-shake ako, parang lumapit siya. Tapos may problema, gano'n. Tapos niyakap niya ako. Yun, sabi ko, salamat po, gano'n. Sige, okay na po ako. Sabi ko. So nakadalawa ka pala? Dalawa. Ay, tatlo. Yung Mananambal. Ay, oo, nasa Mananambal. So talagang super ka pala nung nag-pass siya. Oo, sobrang malapit ako kay... Kaya pala close na yun. So may eksena ba kayo sa Mananambal? Meron, yung ini-interview namin siya, kasi kami mga vlogger, ini-interview namin siya yung bilang Mananambal kung paano, so parang ganun. So kamusta yung huling pag-uusap niyo? Hindi ko na masyadong na-remember kasi I felt na hindi na ganun kaganda yung lagay niya that time. Na parang medyo hirap na siya huminga, tapos maselan na siya. So, yun, naalala niya lang ako, binati niya ako, pero hindi kami nagkaroon ng meaningful na moment katulad ng mga una. Pero I'm happy na naka-work ko pa rin. Hello po sa inyo lahat. Inibitahan ko po kayo na manood ng Fatherland, showing na po sa lahat ng cinemas nationwide.